72 na ako. Sa edad kong ito, inakala ko na ang mararanasan ko na lang ay ang pagmamahal ng mga apo at ang kapayapaan sa loob ng tahanang binuo ko. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog, ang gabing iyon ang sumira sa lahat. Ang sarili kong anak, ang bugtong kong anak na lalaki, ang siyang nagtulak sa akin palabas ng sarili kong bahay. Nakatayo ako sa harap niya, nanginginig sa lamig at sa sakit. Hindi ang lamig ng ulan ang nagpapanginig sa akin, kundi ang lamig ng kanyang mga mata. At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga salitang iyon, mas matalim pa sa anumang patalim. Wala ka ng silbi dito, inay, sabi niya, at ang bawat salita ay parang suntok sa aking puso. Pabigat ka na lang. Pabigat, pabigat. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang salitang iyon. Ako, isang pabigat? Ang bigat ng salitang iyon at ang hiya, ang matinding hiya na naramdaman ko nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa aking likuran, ay halos ikamatay ko. Ang mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana, ang mga ilaw na biglang namatay na para bang ayaw nilang masaksihan ang aking kahihiyan. Lahat ng iyon ay nakatatak na sa aking alaala. Ang anak na iniluwal ko, ang lalaking pinalaki ko. Tinawag akong pabigat at itinapon na parang basura sa gitna ng unos. Iyon ang gabing nawala sa akin ang lahat, lalo na ang aking karangalan. Ang pagiging isang ina, ang pagiging isang lola, lahat ay nabura ng isang salita. Walang utang na loob. Iyan ang tawag sa kanya. Isang anak na walang utang na loob. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ako na ang gumampan sa lahat. Ang bawat sentimo ay pinagkakasya ko. Ang mga alahas na pamana pa sa akin ng aking ina, isinangla ko, at ang iba ay naibenta para lang mapag-aral siya sa isang magandang unibersidad. Ang maliit na lupain na dapat sana ay para sa aking pagtanda. Ipinagbili ko para may maipundar siya sa kanyang kasal at makabili ng sarili nilang bahay. Ang bahay na iyon? Ang mismong bahay kung saan niya ako pinalayas. Ako ang nag-alaga sa kanyang mga anak habang sila ng asawa niya ay nagtatrabaho. Ang mga puyat, ang pagod, ang mga sakit sa likod at tuhod. Tiniis ko lahat. Nag-iisa kong hinarap ang lahat ng pagsubok habang sila ay abala sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Para sa kanila, ako ay isang kasangkapan na laging nariyan. Isang anino sa sulok. Isang taong nandyan lang pero hindi talaga nakikita. Walang pakialam, ganun sila. Hindi nila tinanong kung kumain na ba ako, kung napapagod ba ako, o kung may masakit ba sa akin. Basta't ang bahay ay malinis, ang mga apo nila ay alaga, at ang pagkain ay nakahain, kontento na sila. Ako ay naging parang isang kasambahay na walang sweldo sa sarili kong pamamahay. At nang dumating ang araw na naramdaman nilang wala na akong pakinabang, na mas kailangan nila ng espasyo para sa kanilang mga bagong kasangkapan kaysa sa isang matandang ina. Ganoon na lang kadali para sa kanila na itapon ako. Habang basang-basa at giniginaw sa ilalim ng isang tulay, doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging wala. Para akong isang multo, isang basura na tinangay ng agos. Ngunit sa gitna ng aking paghihinagpis, isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa aking kinaroroonan. At mula roon, bumaba ang aking nakababatang kapatid, si Vivian. Wala siyang sinabi, hindi siya nagtanong. Niyakap niya lang ako, ibinalot sa kanyang daladalang kumot at isinakay sa kanyang sasakyan. At sa loob ng init ng kanyang kotse, habang pinagmamasdan ko ang ulan sa labas, doon ko naalala ang huling habilin ng aking yumaong asawa. Mahal, sabi niya bago siya pumanaw, habang hawak ang aking kamay. May inihanda ako para sa iyo, isang bagay na sa iyo lamang. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, kahit sa ating anak. Gamitin mo ito kapag dumating ang araw na kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Ang aking asawa, isang matalinong tao. Marahil ay nababasa na niya ang ugali ng aming anak. Ang akala ng anak ko, iniwan niya ako na walang-wala. Isang kawawang matanda na aasa na lang sa limos. Ngunit hindi nila alam.
Hindi nila alam ang tungkol sa lihim na yaman na ipinamana sa akin. Isang bank account sa ilalim ng aking pangalan, protektado ng isang testamento na sila ay walang kamalay-malay. 100 milyong piso. Oo, 100 milyong piso. Ang maliit na lola na kanilang itinaboy, ang pabigat na kanilang isinuka. Hawak pala ang kanilang kinabukasan sa kanyang mga kamay. Ako, na kanilang ginawang isang kawawa at sunod-sunurang utusan, ako pala ang may hawak ng kanilang trump card. Ang pawn ay magiging isang mangangaso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na niyurakan ng sarili kong dugo at laman. Gusto nila akong maging isang biktima na walang boses at walang mukha. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa bahay na ipinundar ko para sa kanila. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking pagkatao at ang aking dangal. Hindi na ako mananahimik. Titiyakin kong matututunan nila ang isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan, isang kwento ng kahihiyan na aabutin hanggang sa kanilang mga apo. Malalaman nila kung ano ang halaga ng isang ina. Malalaman nila na ang pagmamahal at sakripisyo ay may hangganan, at ang kawalan ng utang na loob ay may katapat na kabayaran. Ito ang magiging hustisya para sa akin at para sa lahat ng mga inang binaliwala at itinuring na parang kasangkapan na lamang. At sa inyo na nakikinig ngayon sa aking kwento. Kung naranasan ninyo na ang maramdamang dayuhan kayo sa sarili ninyong pamamahay, o kung ang inyong mga sakripisyo ay tila binaliwala, paki-like at share ang video na ito. At mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong sariling kwento. Dahil sa ating pagkakaisa, sa ating mga pinagsamang boses, doon natin matatagpuan ang ating lakas. Simulan na natin ang pagbawi ng ating dangal, ang init ng kumot na ibinalot sa akin ni Vivian sa loob ng kanyang sasakyan. Iyon ang unang init na naramdaman ko matapos ang tila walang katapusang panlalamig sa ilalim ng tulay. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng kotse ay tila isang paalala ng mga luhang hindi ko na maiyak. Tahimik lang kami sa biyahe. Hindi siya nagtanong at nagpapasalamat ako para doon. Ano pa ba ang sasabihin ko? Paano ko isasalaysay ang kahihiyang sinapit ko sa kamay ng sarili kong anak? Minsan, ang katahimikan ay mas mabuting lunas kaysa sa anumang salita. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang mga pamilyar na kalye ng aming bayan ay unti-unting napalitan ng mga matataas na gusali at maniningning na ilaw ng syudad. Huminto kami sa harap ng isang napakataas at eleganting gusali. Ang lobby pa lang ay kumikinang na sa sobrang linis at ganda na may mga malalaking florera at malambot na sofa. Pakiramdam ko ay hindi ako nababagay doon, lalo na sa aking itsura na tila isang basahan na pinulot sa tabi ng daan. Ngunit inalalayan ako ni Vivian. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng katiyakan, na para bang sinasabi niyang, "Karapat dapat ka rito, ate." Sumakay kami sa elevator na mabilis at tahimik na umakyat. Sa bawat palapag na aming nalalagpasan, nararamdaman ko ang pag-iwan sa aking dating buhay sa ibaba. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak at tahimik na pasilyo ang aming tinahak hanggang sa huminto kami sa isang pinto sa dulo. Pagbukas ni Vivian ng pinto, isang amoy ng bagong pintura at sariwang hangin mula sa dagat ang sumalubong sa akin. Pumasok ako, at ang aking mga mata ay agad na napako sa isang malaking bintanang gawa sa salamin mula sahig hanggang kisame. Tanaw na tanaw mula roon ang buong Manila Bay. Ang mga ilaw ng mga barko sa Karimlan ay parang mga bituin na lumulutang sa tubig. Ang dilim ng gabi ay nagsisimula ng magbigay daan sa mamula-mulang guhit ng bukang liwayway. "Ate," mahinang sabi ni Vivian, habang nakatayo sa aking tabi. "Ito ang bago mong tahanan." Napalingon ako sa kanya, hindi makapaniwala. Isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagkalito, ng pasasalamat. "Vivian, anak, paano?" Iyon lang ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Ngumiti siya, isang matamis na ngiti na nagpaalala sa akin noong mga bata pa kami. "Matagal ko na itong inihanda, ate.
Inaasahan ko na maaring dumating ang araw na ito. Ayaw kong maniwala, pero naghanda ako. Iginian niya ako papasok sa isang silid. Isang malaking kama na may malalambot na unan at puting kumot ang naroon. Sa tabi nito ay isang maliit na mesa. Inilapag niya ang kanyang bag at may kinuha mula sa loob. Isang passbook. Isang bagong-bagong passbook na may pangalan ko. Buksan mo, ate. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang maliit na libreta. Sa unang pahina, nakasulat ang aking buong pangalan, Elena Reyes. At sa ilalim nito, sa hanay ng deposito, may isang numero. Isang numero na napakahaba na kinailangan kong bilangin ang mga zero ng paulit-ulit para maintindihan. 270 milyong piso. Halos mabitawan ko ang passbook. Napatingin ako kay Vivian, naghahanap ng paliwanag. Ang aking bibig ay bumubuka ngunit walang tunog na lumalabas. 5 milyong dolyar iyan, ate. Paliwanag niya na para bang sinasabi lang niya ang presyo ng tinapay. Iyan ang ipon ko sa loob ng 30 taon ng pagtatrabaho sa Amerika. Para sa iyo dapat iyan, para sa iyong pagtanda. Plano ko sanang ibigay sa iyo bilang sorpresa sa iyong 75 kaarawan. Ngunit, kinailangan kong agahan. Iyan ay sa iyo. Walang sinuman ang makakakuha niyan mula sa iyo. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang bigat ng impormasyon ay tila mas mabigat pa sa lahat ng problemang pinasan ko. Mula sa pagiging isang pulubi na natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon ay mayroon akong ganitong halaga? Hindi ito kapanipaniwala. Isang panaginip. Isang magandang panaginip na ayaw ko nang magising. At may isa pa, ate, dagdag ni Vivian. Nakausap ko na ang isa sa pinakamagagaling na abogado sa Maynila, si Attorney David. Nakahanda na siyang protektahan ka, anuman ang mangyari. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Hindi na kita hahayaang mag-isa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon, sa yakap ng aking kapatid, sa loob ng bago kong tahanan, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa Manila Bay, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Ang simula ng isang bagong umaga, isang bagong buhay, at isang bagong laban. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang talunan. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip. Sinimulan kong mamuhay sa aking bagong apartment. Sa umaga, gigising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking bintana, hindi sa malamig at mamasa-masang semento. Magtitimpla ako ng kape sa isang modernong kusina at uupo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang mga barkong naglalayag. Ang katahimikan, iyon ang pinakaninamnam ko. Isang katahimikan na hindi nababasag ng mga sigaw, ng mga utos, o ng pakiramdam na ako ay isang palamuti lamang. Sinamahan ako ni Vivian na bumili ng mga bagong damit. Sa una ay nahihiya ako. Sanay na ako sa aking mga lumang bestida at duster. Ngunit pinilit niya ako. Kailangan mong itapon ang lahat ng alaala ng dati, ate. Magsimula ka ulit. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng department store, suot ang isang simpleng pero eleganteng damit, isang matandang babae ang nakita ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. May bahagyang kislap na roon, isang kislap ng dignidad na unti-unting nanunumbalik. Isang hapon, nag-ayos si Vivian ng isang maliit na salusalo. Isang munting pagtitipon para ipakilala ako sa aking mga bagong kapitbahay. Para hindi ka malungkot dito kapag bumalik na ako sa Amerika, sabi niya. Ang mga kapitbahay ko, karamihan ay mga retirado rin na tulad ko, ay mababait at magagalang. May dala silang mga pagkain, isang plato ng pichi-pichi, isang tray ng puto. Naupo kami, nagkwentuhan tungkol sa aming mga apo, sa mga paborito naming teleserye at sa mga sakit-sakit sa katawan na kaakibat ng pagtanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong bahagi ako ng isang komunidad. Isang komunidad na tumanggap sa akin ng walang paghusga, ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Sa gitna ng aming masayang tawanan, isang malakas at pamilyar na tunog ang bumasag sa lahat. Ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Vivian.
Alam naming pareho kung sino iyon. Ang tibok ng puso ko ay biglang bumilis. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manlamig. Tumayo si Vivian, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Sumunod ako sa kanyang likuran na tila naghahanap ng kalasag. Pagbukas niya ng pinto, naroon nga sila. Ang anak kong si Paul at ang asawa niyang si Marisa. Si Paul ay may hawak na isang bouquet ng mga bulaklak na tila binili lang sa tabi ng daan, at si Marisa ay may daladalang basket ng prutas. Ang kanilang mga ngiti, napakalapad at napakapeke. "Inay!" Masayang bati ni Paul na para bang wala kaming pinagdaanan. Na para bang hindi niya ako itinaboy sa gitna ng bagyo, ilang linggo lang ang nakalipas. "Sa wakas, nahanap ka rin namin. Nag-alala kami ng husto sa inyo." Sinubukan niyang pumasok, ngunit nanatiling nakaharang si Vivian sa pintuan. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging isang pader na hindi kayang gibain. "Salamat sa pag-aalala, Paul," malamig na sagot ni Vivian. "Ngunit gaya ng nakikita mo, maayos na maayos ang ate ko." "Tita Vivian," singit ni Marisa, ang kanyang boses ay nagpapakaamo. "Gusto lang po naming makita si inay. Gusto naming humingi ng tawad. Mainit lang po ang ulo namin noon." "Humingi ng tawad? Ganun lang kadali iyon?" Ang kahihiyan, ang sakit, ang takot na naramdaman ko, lahat ay tatabunan lang ng isang pekeng paghingi ng tawad at isang basket ng prutas? "Marisa, Paul," mariing sabi ni Vivian, at sa pagkakataong ito, may diin na sa kanyang boses. "Ang ate ko ay may mga bisita at hindi kayo kasama sa mga imbitado. Siguro mas maganda kung babalik na lang kayo sa ibang araw." "Pero tita," pagpupumilit ni Paul, "anak niya ako. Karapatan kong makita ang nanay ko." "Ang karapatan, Paul," matigas na sabi ni Vivian, "ay kasama ng responsibilidad. Noong gabing pinalayas mo ang sarili mong ina sa gitna ng ulan, binitawan mo ang lahat ng karapatan mo sa kanya. Ngayon, kung maaari, umalis na kayo." Natigilan sila. Ang mga pekeng ngiti ay nawala sa kanilang mga mukha, napalitan ng inis at pagkagulat. Marahil ay hindi nila inaasahan ang ganitong pagtutol. Sanay sila na ako ang laging nagpaparaya, ang laging umiintindi. Ngunit wala na ang dating Elena. Narinig ko ang bulungan ng aking mga bagong kapitbahay sa aking likuran. Nakita ko ang awa at suporta sa kanilang mga mata. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Isinara ni Vivian ang pinto ng dahan-dahan ngunit may katiyakan. Isang malinaw na mensahe. Ang pinto ay sarado na para sa kanila. Habang nakatayo roon sa likod ng nakasarang pinto, naintindihan ko, ito na ang simula ng giyera at ang unang pagsalakay nila ay nabigo. Ang pagkabigo ni na Paul at Marisa sa una nilang pagtatangka ay hindi nangangahulugang sila ay susuko na. Alam ko yon. Kilala ko ang anak ko. Kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha ito. At ngayon, ang gusto niya ay hindi na ang aking pagmamahal o pag-aalaga. Iba na. Pera na. Makalipas ang isang linggo, bumalik sila. Sa pagkakataong ito, wala nang mga bulaklak o prutas. Ang dala nila ay isang abogadong mukhang suplado at isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanilang mga mukha ay seryoso na para bang sila ang nasa panig ng katwiran. Pinapasok sila ni Vivian matapos ang isang mabilis na tawag kay Attorney David na nagsabing harapin namin sila. Naupo sila sa aming sofa, habang kami ni Vivian ay naupo sa tapat nila. Si Attorney David ay naka-speakerphone, tahimik na nakikinig sa bawat salita. "Inay," panimula ni Paul, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. "Nandito kami dahil nag-aalala kami sa inyong kalusugan at sa inyong kakayahang magdesisyon para sa inyong sarili." Napatingin ako sa kanya. Ang kapal ng mukha. Ang taong nagdesisyon na ako ay isa ng pabigat, ngayon ay kukwestiyonin ang aking pag-iisip. Inilatag ng kanilang abogado ang isang dokumento sa lamesa. Sa itaas, nakasulat sa malalaking titik, "Kasunduan para sa kalusugan at ari-arian ng pamilya." Ang pangalan pa lang ay tila mapanlin lang na. "Ito po ay isang kasunduan," paliwanag ng abogado nila,
upang masiguro na ang lahat ng inyong pangangailangang medikal at pinansyal ay maayos na mapangangasiwaan. Sa ilalim ng kasunduang ito, si Ginoong Paul, bilang inyong nag-iisang anak, ang siyang bibigyan ng kapangyarihan na magdesisyon para sa inyong kapakanan. Binasa ni Vivian ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat linya. Nakita ko ang bahagyang pagigting ng kanyang panga. Isang magandang pangalan para sa isang special power of attorney, kalmadong sabi ni Vivian. Sabay taas ng tingin sa abogado. Gusto ninyong isalin ang lahat ng karapatan ng kapatid ko sa kanyang anak. Ang karapatang kontrolin ang kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang buhay. Para lamang po ito sa kanyang proteksyon, mabilis na sagot ni Marisa. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung maloko siya ng ibang tao? Matanda na si inay, baka hindi na niya kayang magdesisyon ng tama. Ang bawat salita nila ay isang insulto, isang patunay na ang tingin nila sa akin ay isang uugod-ugod na wala ng silbi at sariling isip. Sa puntong iyon, nagsalita si Attorney David mula sa telepono. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Magandang hapon. Si Attorney David po ito. May kopya ba ako ng dokumentong iyan na maaaring ipadala sa aking email ngayon din? Ang biglaang pagsasalita ni Attorney David ay ikinagulat nilang tatlo. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang naglaho. Sino po sila? Tanong ng kanilang abogado. Ako ang abogado ni Ginang Elena Reyes, sagot ni Attorney David. At nais kong ipaalam sa inyo na ang anumang pagtatangkang pilitin ang aking kliyente na pumirma sa anumang dokumento nang walang aking pagsusuri ay ituturing naming panloloko at pamimilit. Nagpatuloy si Vivian. At tungkol sa pag-aalala ninyo sa kapakanan ng aking ate, nakakatawa. Dahil mayroon akong ebidensya. Mga text messages mula sa mga kapitbahay. Isang security footage mula sa kanto na nagpapakita kung paano ninyo siya itinulak palabas ng bahay sa gitna ng bagyo. Sa tingin ninyo, maniniwala ba ang korte na ang kapakanan niya ang iniisip ninyo? Namutla si Paul at Marisa. Ang kanilang balsa ng kasinungalingan ay unti-unting lumulubog. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ang takot na mabisto. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tapang ang bumuhos sa aking pagkatao. Ako, si Elena, na laging yumuyuko. Ako, na laging umiiwas sa gulo. Ngayon, ako naman. Dahan-dahan kong kinuha ang dokumento mula sa lamesa. Tinitigan ko si Paul, diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko sa kanyang mga mata ang anino ng batang lalaki na minahal ko, ngunit natabunan na iyon ng kasakiman. Ang sakit ng gabing iyon ay bumalik, ngunit hindi na ito nakapagpapahina sa akin. Sa halip, nagbigay ito ng apoy, at sa harap nilang lahat, pinunit ko ang papel. Hindi mabilis. Dahan-dahan. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang tanging maririnig sa silid. Unang punit. Pangalawang punit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Pagkatapos, ibinagsak ko ang mga piraso sa lamesa. Hindi. Sabi ko, at ang aking boses ay matatag at hindi nanginginig. Hindi na ninyo ako makokontrol, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Lumabas na kayo. Ang kanilang pagkagulat ay napalitan ng galit. Tumayo sila, ang kanilang mga tunay na kulay ay lumabas na. Wala nang pagpapanggap. Magbabayad ka para dito, inay, sigaw ni Paul bago sila padabog na umalis. Ngunit hindi na ako natakot. Sa pagpunit ng papel na iyon, hindi lang isang kontrata ang aking sinira. Sinira ko rin ang tanikala na matagal nang gumagapos sa akin. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit nanalo ako sa isang mahalagang yugto. At ang pakiramdam ay napakasarap. Dahil nabigo sila sa dahas at sa panlilinlang na legal, alam kong may iba pa silang gagawin. At hindi nga ako nagkamali. Pinalitan nila ang kanilang armas. Mula sa pagiging agresibo, sila ay naging malambing. Ito ang pinakamapanganib na taktika sa lahat dahil ito ay direktang tumatarget sa puso ng isang ina. Nagsimula sa mga padala. Isang umaga, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, isang delivery boy ang may dalang isang bayong ng paborito kong manggang hinog at isang kahon ng sapin-sapin. Walang sulat, walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing. Nang sumunod na araw, isang malaking palumpon ng mga puting rosas, ang paborito kong bulaklak,
ang iniwan sa labas ng aking pinto. Araw-araw, may dumarating. Minsan, paborito kong pagkain noong bata pa si Paul. Minsan, isang lumang photo album na puno ng mga larawan namin noong masaya pa kami. Bawat regalo ay isang sundot sa aking puso, isang paalala ng nakaraan. Bawat regalo ay isang tanong. Inay, hindi mo na ba kami mahal? Nakalimutan mo na ba ang lahat? Aminado ako. Nahirapan ako. Habang tinitingnan ko ang isang litrato ni Paul noong siya ay 5 taong gulang, nakangiti at yakap-yakap ako. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Siya pa rin ang anak ko, ang bugtong kong anak. Ang sakit ay nariyan, ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay hindi basta-basta nawawala. Napansin ni Vivian ang aking pananahimik at pag-iisip. Isang gabi, habang nagkakape kami sa balkonahe, binigyan niya ako ng isang maliit na bagay. Isang parang USB stick. Ano ito? Tanong ko. Isang voice recorder, ate, sagot niya. Maliit, pero malakas. Itago mo ito malapit sa pinto. Hayaan mo lang diyan. Huwag mong sasagutin ang kanilang mga tawag. Huwag mong bubuksan ang pinto. Pakinggan mo na lang muna. Noong una ay nag-alinlangan ako. Para akong isang espiya. Ngunit may tiwala ako kay Vivian. Sinunod ko siya. Itinago ko ang maliit na recorder sa isang paso ng halaman malapit sa aking pintuan. At doon, narinig ko ang katotohanan. Gabi-gabi, pinapakinggan ko ang mga na-record sa araw na yon. Naririnig ko silang kumakatok. Naririnig ko ang boses ni Paul. Inay! Inay, andito lang kami. Buksan mo na ang pinto. Miss na miss ka na namin. Ngunit kapag akala nila ay walang nakakarinig, lumalabas ang kanilang tunay na pag-uusap. Naku, ang mahal ng mga bulaklak na ito, reklamo ni Marisa sa isang recording. Sigurado ka bang gagana ito? Konting tiis na lang, sagot ni Paul. Malambot ang puso niyan, siguradong bibigay din yan. Kapag nakuha na natin ang pera, kahit araw-araw pa akong magpadala ng lechon dito. Sa isa pang pagkakataon, narinig ko si Paul na tila naiinip na. Ang tagal naman! Kung alam ko lang na ganito katigas ang ulo niya, sana noong una pa lang sinunog ko na lahat ng papeles niya. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Isang sampal na gumising sa anumang natitirang awa at pag-aalinlangan sa aking puso. Ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga regalo, lahat ay isang palabas. Isang malaking teatro na ang tanging layunin ay ang aking pera. Ang pagmamahal na ipinapakita nila ay hindi totoo. Ang kanilang pag-aalala ay isang kasinungalingan. Hindi na ako nasaktan. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ipinagpatuloy ko ang hindi pagpansin sa kanila. Hinayaan kong magpatuloy ang kanilang mga padala. Ngunit sa bawat bulaklak, sa bawat pagkain, hindi na nostalgia ang aking nararamdaman, kundi kalasag. Ang bawat regalo ay nagiging isang piraso ng ebidensya. Ang bawat matamis nilang salita na nai-record ay nagiging isang bala na gagamitin ko sa tamang panahon. Ang kanilang pagsalakay gamit ang emosyon ay nabigo. Hindi nila nakuha ang aking awa. Sa halip, ibinigay nila sa akin ang isang bagay na mas mahalaga. Ibinigay nila sa akin ang katiyakan na tama ang aking ginagawa. At ibinigay nila sa akin ang armas na kailangan ko para sa susunod na yugto ng aming laban. Handa na ako. Matapos mabigo ang kanilang mga pagtatangkang bilugin ang aking puso gamit ang mga pekeng regalo at matatamis na salita, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang katahimikan mula sa kanilang panig ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Alam kong sa likod ng pananahimik na yon, ang kanilang mga isip ay kumikilos, nag-iisip ng mas marahas, mas desperadong paraan. Ang kasakiman ay parang isang gutom na hayop. Kapag hindi mo ito pinakain, nagiging mas mabangis ito. Ang una nilang ginawa ay tuso at tahimik. Isang araw, nagtaka ako dahil hindi dumating ang aking buwanang bank statement sa koreo. Palagi itong dumarating tuwing 2 linggo ng buwan. Eksakto at hindi pumapalya. Noong una, inisip kong baka naantala lang ang serbisyo ng koreo. Ngunit nang lumipas ang 1 pang linggo at wala pa rin, kinutuban na ako. Tumawag ako sa bangko
At doon, kinumpirma ng isang magalang na empleyado ang aking hinala. May tumawag daw, nagpakilalang ako at humiling na ilipat ang mailing address ng aking mga sulat sa ibang lugar. Sa bahay ni Paul, naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo, ang kapangahasan, ang lakas ng loob na gamitin ang aking pagkatao para sa kanilang maruming plano. Mabuti na lamang at may mga security questions ang bangko na ako lang ang nakakaalam, mga tanong na hindi nila nasagot, kaya't hindi na aprubahan ang pagbabago. Ngunit ang pagtatangka, ang intensyon, ay malinaw na. Gusto nilang makuha ang impormasyon tungkol sa aking pananalapi. Gusto nilang malaman kung gaano kalaki ang hawak kong pera, marahil para gamitin sa kanilang susunod na legal na hakbang. Agad kong pinaigting ang seguridad ng aking account at ipinaalam kay Attorney David ang nangyari. Bawat maliit na kilos nila ay isang piraso ng palaisipan na aming binubuo, isang larawan ng kanilang kasamaan. Hindi pa ako nakakabawi sa insidenteng iyon nang mangyari ang sumunod. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nagising sa isang nakakabinging ingay. Isang sirena na paulit-ulit at nakakataranta. Ang fire alarm ng buong gusali. Kasabay nito, naamoy ko ang isang bagay na nasusunog. Takot. Iyon ang unang naramdaman ko. Bigla akong bumalik sa gabing pinalayas ako, ang takot na mag-isa at walang magawa. Narinig ko ang malalakas na katok sa pinto. "Sunog! Sunog! Labas na kayo!" Sigaw ng mga kapitbahay. Nanginginig akong tumayo, kinuha ang aking pitaka at ang maliit na bag na naglalaman ng aking mahahalagang dokumento. Pagbukas ko ng pinto, isang magulong eksena ang bumungad sa akin. Ang mga tao ay nagmamadaling bumababa ng hagdan, may umiiyak na bata. Ang amoy ng usok ay mas matapang sa labas. Habang nagmamadali akong bumaba, may dalawang lalaking nakauniporme ng bumbero ang sumalubong sa akin. "Ma'am, dito po tayo dumaan, mas ligtas dito," sabi ng isa. Ngunit may mali. Ang kanilang mga uniporme ay tila hindi tama. At ang kanilang mga mata, hindi nakatingin sa akin kundi sa aking apartment. Hinila nila ako palayo sa direksyon ng hagdan papunta sa isang fire exit na madilim. Muli, ang kutob ko. Huminto ako. "Sino kayo?" tanong ko. Sa sandaling iyon, dumating ang tunay na mga bumbero at ang security ng gusali. Ang dalawang lalaki ay biglang nagkatinginan at mabilis na tumakbo pababa ng hagdan at naglaho. Nang matapos ang lahat, nalaman namin ang katotohanan. Walang tunay na sunog. May nagsindi ng basahan sa isang basurahan sa aming palapag para umusok at mag-trigger ng alarma, isang pekeng alarma. At ang dalawang lalaki, hindi sila bumbero. Ayon kay Attorney David, malamang na ang plano ay ilayo ako habang ang isa ay papasok sa aking apartment para magnakaw ng mga dokumento, ng passbook o ng anumang bagay na mapapakinabangan nila. Ang gulo ay isang perpektong pagkakataon. Napakadesperado na nila. Handa na silang gumawa ng krimen, ilagay sa panganib ang buhay ng maraming tao para lang sa pera. Ang insidenteng iyon ay naitala sa pulisya, isang karagdagang ebidensya sa aming lumalaking kaso laban sa kanila. Ang huli at pinakamapanlinlang na pagtatangka ay dumating sa anyo ng isang bisita. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, magalang manamit, at may dalang isang leather briefcase ang kumatok sa aking pinto isang hapon. Nagpakilala siya bilang isang senior lifestyle planner mula sa isang kumpanyang hindi ko pa naririnig. Ang sabi niya, ang kanyang trabaho ay tulungan ang mga senior citizen na ayusin ang kanilang golden years. Mula sa estate planning hanggang sa healthcare directives. Ipinadala po ako dito ng isang concerned party, sabi niya, na may isang matamis ngunit pekeng ngiti. Isang taong lubos na nagmamahal sa inyo at gusto lang masiguro ang inyong kinabukasan. Alam ko na agad kung sino ang concerned party na iyon. Ngunit pinatuloy ko siya. Gusto kong marinig ang kanyang sasabihin. Sa loob, inilabas niya ang napakakapal na mga papeles na puno ng mga legal na termino. Ipinaliwanag niya na ito ay isang paraan para gumaan ang pasanin ko. Isang trust daw kung saan ilalagay ko ang lahat ng aking ari-arian at ang trustee na irerekomenda niya ang siyang mamamahala sa lahat para hindi na ako mapagod. At sino ang trustee?
Isang kumpanya na, pagkatapos ng mabilis na pagsisiyasat ni Attorney David sa telepono, ay natuklas ang pag-aari ng isang pinsan ni Marisa, isang kumpletong patibong. Isang legal na paraan para isalin ang lahat ng aking yaman sa kanilang kontrol, na nakatago sa likod ng magagandang salita tulad ng pag-aalaga at pagpaplano. Habang patuloy siya sa pagsasalita, kinuha ko ang aking telepono at tahimik na pinindot ang numero ng security sa lobby. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya, ang aking mukha ay kalmado. Alam mo, Hija, sabi ko sa kanya, ang nanay ko ay laging nagsasabi, mag-ingat ka sa taong nag-aalok ng tulong na hindi mo naman hinihingi, lalo na kung ang kapalit ay ang iyong kaluluwa. Nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Bago pa siya makapagsalita, dumating na ang dalawang security guard. May problema po ba, Ma'am Elena? Tanong nila. Oo, sagot ko, sabay turo sa babae. Ang bisitang ito ay naligaw. Pakisamahan ninyo siya palabas at siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik pa sa gusaling ito. Habang hinihila palabas ng mga gwardya ang nagpupumiglas na babae, naramdaman ko ang isang bagay na higit pa sa galit. Naramdaman ko ang awa. Awa para sa aking anak at sa kanyang asawa. Ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ang kanilang mga desperadong hakbang ay hindi na kilos ng mga taong nagkakamali. Ito ay kilos ng mga kriminal. At alam kong malapit na ang katapusan. Malapit na nilang gawin ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Matapos ang sunod-sunod na pagkabigo, tila natauhan si Paul na ang paggamit ng dahas at panloloko sa pamamagitan ng ibang tao ay hindi gagana. Kaya't bumalik siya sa pinakaunang taktika, ang pag-atake sa emosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas pino, mas personal. At sa pagkakataong ito, nag-iisa siyang dumating. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa aking balkonahe, tumunog ang intercom. Si Paul. Nag-iisa. Ang kanyang boses ay malumanay, basag, at puno ng pagsisisi. Inay, ako lang po ito. Pakiusap, 5 minuto lang. May gusto lang akong iabot. Hindi na po ako magpipilit pumasok. Iiwan ko lang sa labas ng pinto kung gusto ninyo. Nag-isip ako. Ito na marahil ang pagkakataong hinihintay ko. Ang pagkakataong makuha ang huling piraso ng ebidensya na kailangan namin. Isang ebidensya na manggagaling mismo sa kanyang bibig. Tumingin ako sa maliit na voice recorder na laging nakahanda sa tabi ng pinto. Tumawag ako kay Vivian. Gawin mo, ate, sabi niya. Pero mag-ingat ka at siguraduhin mong nakabukas ang recorder. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Ngunit hindi ko siya pinapasok. Tumayo lang ako sa may pintuan. Ang itsura niya ay kaawa-awa. Magulo ang buhok, hindi ahit ang balbas, at ang kanyang mga mata ay namumugto. Para siyang isang aktor na galing sa isang mabigat na eksena ng drama. Hawak niya ang isang sobre at isang manipis na folder. Inay, sabi niya, at isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako. Masyado akong nadala sa galit, sa problema sa pera, sa impluwensya ni Marisa. Pero inay, ikaw pa rin ang nanay ko. Mahal na mahal kita. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Ang recorder sa aking bulsa ay tahimik na gumagana. Inabot niya sa akin ang sobre. Sinulat ko po lahat ng gusto kong sabihin. Sana basahin ninyo. Pagkatapos, inabot niya ang folder. At ito, inay, ito ay isang simpleng information sheet lang para sa emergency contact. Para kung may mangyari sa inyo, alam ko kung sino ang tatawagan. Alam ko kung ano ang gagawin. Gusto ko lang pong alagaan kayo. Iyon lang. Pakiusap, pirmahan ninyo lang ito para mapanatag ang loob ko. Kinuha ko ang folder at binuksan ito. Sa unang tingin, mukha nga itong isang simpleng form. Pangalan, address, contact person in case of emergency. Ngunit sa ilalim, sa napakaliit na letra na halos hindi mo na mababasa, may isang pangungusap doon. Isang pangungusap na nagsasalin ng karapatan sa emergency contact na gumawa ng medical at financial decisions sa panahon ng incapacitation. Isang mas tuso at mas nakatagong bersyon ng special power of attorney na una nilang sinubukan. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pag-asa, puno ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Oras na para tapusin ang palabas. Sige Paul, sabi ko sa malumanay na boses, pumasok ka muna, magtimpla tayo ng kape, pag-usapan natin ito ng maayos. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Pumasok siya, iniisip na nakuha na niya ulit ang aking tiwala. Naupo siya sa sofa habang ako ay nagpunta sa kusina. Inilagay ko ang aking cellphone sa counter na nakabukas ang recorder nito, mas malakas kaysa sa nasa bulsa ko. Bumalik ako na may dalang 2 tasa ng kape. Paul, anak, sabi ko, habang umuupo sa tapat niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Para saan talaga ang perang ito na hinahabol ninyo? May malaki ba kayong utang? Siguro dahil sa akala niyang panalo na siya, o dahil sa pagod na rin sa pagpapanggap, nagsimula siyang magsalita. At nagsalita siya nang nagsalita. Inay, malaki po ang pagkakautang namin. Nalugi ang negosyo. Sangla na po ang bahay namin. Kapag nakuha lang natin ang kontrol sa pera ninyo, kahit konti lang, maiaayos namin lahat. Ibabalik din namin, pangako. Kailangan lang namin ng access. Itong papel, ito ang pinakamadaling paraan. Kapag napirmahan ninyo ito, bukas na bukas, makakakuha na ako ng loan gamit ang pangalan ninyo. Hindi ninyo na kailangang problemahin. Kami na ang bahala sa lahat. Patuloy siyang nagsalita, inilalabas ang buong plano. Kung paano niya ako ilalagay sa isang magandang home for the aged kapag nakuha na nila ang lahat, para daw maalagaan ako ng husto. Kung paano nila ibebenta ang apartment na ito. Kung paano nila hahatiin ni Marisa ang pera. Bawat salita ay isang ebidensya. Bawat pangungusap ay isang pako sa kanilang sariling kabaong. Nang matapos siya, tumayo ako. Kinuha ko ang folder at ang sulat na ibinigay niya. Naglakad ako papunta sa shredder ng papel na binili ni Vivian para sa akin. Isa-isa kong ipinasok ang mga papel doon. Ang ingay ng makinang gumugutay-gutay sa papel ay sumira sa katahimikan. Napatingin siya sa akin, hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Inay, anong ginagawa ninyo? Paul, sabi ko, at ang aking boses ay malamig na parang yelo. Narinig ko ang lahat at na-record ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang aking telepono kung saan malinaw na nakikitang gumagana pa ang recording app. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging takot. Mula sa takot, naging sukdulang galit. Hayop ka, matanda ka, sigaw niya. Lumabas ka, mahinahon kong sabi. Lumabas ka sa pamamahay ko at sa susunod na magkikita tayo nasa korte na. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Sinubukan niyang kunin ang telepono ko, ngunit mabilis akong nakaiwas. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umalis na may dalang pagbabanta at sumpa. Nang magsara ang pinto, napaupo ako, nanginginig. Ngunit hindi sa takot, nanginginig ako dahil sa wakas, hawak ko na. Hawak ko na ang ebidensyang hindi nila matatawaran. Ang kanilang sariling mga salita ang siyang magiging katapusan nila. Ang pagkakaroon ng recording ay isang malaking bagay. Ngunit alam namin ni Attorney David na sa isang legal na labanan, hindi sapat na depensa lang ang ginagawa mo. Kailangan mong gumawa ng isang hakbang na hindi nila inaasahan. Isang hakbang na maglalagay sa iyo sa posisyon ng kapangyarihan. Isang hakbang na tatapos sa laro, bago pa man ito umabot sa huling hatol. Kailangan naming bumuo ng isang kuta. Isang kuta na hindi nila kayang pasukin o gibain. Ang kanilang susunod na hakbang ay predictable. Dahil nabigo ang lahat ng kanilang palihim na taktika, bumalik sila sa legal na paraan, ngunit sa pagkakataong ito, mas agresibo. Isang makapal na sobre ang dumating sa pamamagitan ng isang process server, isang petisyon sa korte. Hinihiling ni Paul at Marisa na bigyan sila ng legal na guardianship sa akin. Ang dahilan, ako daw ay mentally incapacitated, senile, at isang panganib sa aking sarili at sa aking yaman. Nakalakip doon ang mga pekeng testimonya mula sa mga taong hindi ko kilala at isang medical assessment mula sa isang doktor na ang lisensya ay kahina-hinala. Ang bawat salita sa dokumentong iyon ay isang punyal na itinarak sa aking pagkatao. Isang baliw.
Lahat para lang makuha ang aking pera. Ang hiya, ang sakit ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagtagal. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Doon ipinakita sa akin ni Attorney David ang kanyang pinakabrilyanteng plano, ang pinakahuling galaw sa aming laro ng chess. Ginang Elena, sabi niya, hindi natin sila lalabanan sa kanilang paratang. Hindi tayo mag-aaksaya ng panahon na patunayang hindi ka baliw. Sa halip, gagawin nating walang saysay ang kanilang buong kaso. Aalisin natin ang premyo na kanilang hinahabol. Ang plano ay simple ngunit napakatalino. Itatatag namin ang The Elena Reyes Foundation for the Dignified Elderly, isang charitable foundation, isang non-profit na organisasyon na ang tanging layunin ay tulungan ang mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya, mga matatandang walang matirhan at walang mapagkunan ng tulong. At ang pinakamahalagang bahagi, sa pamamagitan ng isang legal at hindi mababawing kasulatan, isang irrevocable deed of donation, ililipat ko ang lahat, ang apartment na ito, ang lahat ng pera sa bangko, ang daan-daang milyong piso, ang lahat ng aking alahas, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa foundation. Ako ang magiging tagapangulo ng board habang ako ay nabubuhay, ngunit ang pagmamay-ari ay wala na sa akin. Ito ay nasa foundation na. Ibig sabihin, wala na akong yaman na maaari nilang habulin. Ang kanilang kaso para sa guardianship ay magiging walang basehan dahil wala na silang mapapamahalaan. Ang kuta ay naitayo at ang premyo ay nawala na. Inabot ng ilang linggo ang proseso. Maraming papeles na pinirmahan, maraming pagpupulong sa mga abogadong dalubhasa sa pagtatag ng foundation. Ngunit sa bawat pirma, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Hindi na ito tungkol sa akin, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ang perang iniwan sa akin ng aking asawa ay magkakaroon ng mas mataas na layunin. Ang kasakiman ng aking anak ang naging daan para makatulong ako sa libu-libong iba pa na nasa katulad kong sitwasyon. Ang kanilang kasamaan ay magbubunga ng kabutihan. Nang maayos na ang lahat, legal at nakarehistro na ang foundation, nagpadala ako ng isang imbitasyon kina Paul at Marisa. Isang imbitasyon para sa isang hapunan, dito mismo sa aking apartment. Ang sabi ko, may mahalaga akong anunsyo. Ang huling pagkakataon para magkaayos kami. Dumating sila, ang kanilang mga mukha ay maingat ngunit puno ng pag-asa. Marahil ay inisip nilang susuko na ako. Nabibigay na ako sa kanilang huling legal na atake. Pinaupo ko sila sa aking hapagkainan. Naghain ako ng pagkain. Sa buong hapunan, tahimik lang kami. Ang tensyon ay halos nahihiwa mo sa hangin. Pagkatapos kumain, inilabas ko ang isang makapal na folder. Hindi ito kaso. Hindi ito demanda. Paul, Marisa, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Alam kong matagal na ninyong pinoproblema ang aking mga ari-arian. Nag-aalala kayo na baka mapunta lang ito sa kung saan. Kaya gumawa ako ng paraan para masigurong mapupunta ito sa tama. Inilapag ko sa harap nila ang mga dokumento ng The Elena Reyes Foundation, ang Deed of Donation, ang listahan ng lahat ng ari-ariang nailipat na. Nakita ko ang kanilang mga mata habang binabasa nila ang mga papel. Nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pag-asa ay naging pagkalito. Ang kanilang pagkalito ay naging pagkagulat. At ang kanilang pagkagulat ay naging purong, walang halong galit. Ano ito? Sigaw ni Marisa, sabay hagis ng mga papel sa lamesa. Ibinigay mo sa ibang tao ang lahat? Ang perang dapat ay para sa amin? Para sa mga apo mo? Ang perang ito ay hindi para sa inyo, matatag kong sagot. Ang perang ito ay para sa mga taong karapat-dapat. Mga taong pinagkaitan ng pagmamahal at pag-aaruga tulad ng ginawa ninyo sa akin. Ang bahay na ito, ang perang ito, wala na sa aking pangalan. Kaya ang kaso ninyo, wala na itong silbi. Tumayo si Paul, ang kanyang mukha ay nangingitim sa galit. Hindi ito maaari. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. May karapatan kami diyan. Wala na, sabi ko. Tapos na ang laro. Natalo na kayo. Sa gabing iyon, umalis sila hindi lang nabigo.
Umalis silang wasak. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang kasamaan ay nauwi sa wala. Ang kutang itinayo ko ay hindi lang matibay. Ito ay hindi magigiba. At sa loob ng kutang iyon, sa wakas, nahanap ko ang aking tunay na kapayapaan at layunin. Inakala ko na ang pagtatatag ng foundation ang magiging katapusan ng lahat. Inakala ko na sa pagkawala ng premyo, titigil na sila. Ngunit muli, minaliit ko ang lalim ng kanilang kasakiman at desperasyon. Ang isang taong nalulunod ay kakapit kahit sa patalim. At sina Paul at Marisa, sila ay nalulunod na sa kanilang mga utang at kabiguan. Hindi nila tinanggap ang kanilang pagkatalo. Sa halip, gumawa sila ng kanilang pinakahuli, pinakawalang ingat at pinakamalaking pagkakamali. Isang pagkakamali na magiging selyo sa kanilang kapalaran. Makalipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon, nakatanggap si Attorney David ng isang sulat mula sa abogado ni Paul. Sinasabi sa sulat na mayroon daw silang bagong ebidensya. Isang dokumento na di umano'y pinirmahan ko bago pa man maitatag ang foundation. Ang dokumento ay isang addendum to last will and testament na nagsasaad na kung sakaling magtatag ako ng anumang foundation, sina Paul at Marisa ang automatikong itatalaga bilang co-chairpersons at may ganap na kontrol sa lahat ng pondo nito. Nakalakip ang isang kopya ng dokumento at naroon nga sa ilalim ang isang pirma. Ang pirma ko o isang napakahusay na panggagaya nito. Ito ay isang desperadong hagis. Isang malinaw na pamemeke. Nang ipakita sa akin ni Attorney David ang dokumento, hindi ako nagalit. Naramdaman ko ang isang malungkot na katiyakan. Ito na yon. Ito na ang bitag na sila mismo ang gumawa para sa kanilang sarili. Napakagaling, kalmadong sabi ni Vivian. Ang kanilang kasakiman ang nagbulag sa kanila. Dinala ni Attorney David ang pekeng dokumento sa National Bureau of Investigation. Ang mga eksperto sa question documents ay hindi nahirapan. Sa loob lang ng ilang araw, lumabas ang kanilang opisyal na ulat. Ang pirma ay isang forgery, isang simulated forgery kung saan sinubukang kopyahin ang aking tunay na pirma. Bukod pa dito, ang papel na ginamit ay napatunayang ginawa lamang noong nakaraang buwan habang ang petsa sa dokumento ay noong 1 taon pa. Ang ebidensya ay solido at hindi matututulan. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte para sa kanilang petisyon sa guardianship. Pumasok sina Paul at Marisa na may kumpiyansa pa rin, hawak-hawak ang kanilang pekeng dokumento na para bang ito ang kanilang alas. Sa loob ng korte, ipinresenta ng kanilang abogado ang pekeng testamento. Ngunit bago pa man sila matapos, tumayo si Attorney David. Your Honor, sabi niya sa hukom, mayroon po kaming mosyon na i-dismiss ang kasong ito dahil sa kawalan ng basehan. Ang mga ari-ariang pinag-uusapan ay hindi na pag-aari ng aking kliyente, kundi ng isang legal na rehistradong foundation. At pangalawa, Your Honor, nais naming ipakita sa korteng ito ang isang krimen. Isa-isang inilatag ni Attorney David ang aming mga ebidensya. Ang opisyal na ulat mula sa NBI na nagpapatunay na peke ang pirma. Ang testimonya ng paper expert at para sa huling dagok, ipinarinig niya sa buong korte ang recording ng pag-uusap namin ni Paul sa aking apartment. Ang boses ni Paul ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na korte. Ang kanyang pag-amin sa kanyang mga utang. Ang kanyang plano na ilagay ako sa isang home for the aged. Ang kanyang pag-amin na ang papel na pinapipirmahan niya ay isang paraan para makuha ang aking pera. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng hukom. Mula sa pagiging interesado, naging pagkadismaya. Mula sa pagkadismaya, naging galit. Si Paul at Marisa ay hindi makagalaw sa kanilang upuan. Ang kulay ng kanilang mga mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanilang abogado ay hindi makatingin ng diretsyo. Pagkatapos ng recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Tumikhim ang hukom. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Ang petisyong ito ay hindi lamang walang basehan, ito ay isang insulto sa korteng ito. Ito ay isang kasuklam-suklam na pagtatangka na gamitin ang batas para sa pansariling kasakiman. Ang kasong ito ay ibinabasura.
Ngunit hindi siya doon natapos. Tumingin siya ng diretso kina Paul at Marisa. At dahil sa mga ebidensyang iprinisenta ngayon, ang pamemeke ng isang legal na dokumento at ang malinaw na pagtatangkang manloko, inuutusan ng korteng ito na ipadala ang kopya ng lahat ng ebidensya sa opisina ng taga-usig ng lungsod para sa pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal para sa falsification of public documents at attempted estafa. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukpok sa lamesa. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Hindi sa isang madilim na sulok, kundi sa ilalim ng liwanag ng batas, sa harap ng lahat. Habang papalabas kami ng korte, nakita ko sina Paul at Marisa na kinakausap ng mga pulis. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang kanilang kayabangan ay naglaho, napalitan ng isang malamig na katotohanan. Ang kanilang hinaharap ay hindi na tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa posibleng pagkakakulong. Walang tagumpay sa aking puso. Tanging isang malalim at mapait na kalungkutan. Nanalo ako sa laban, ngunit nawalan ako ng anak matagal na panahon na ang nakalipas. Ngunit habang hawak ko ang kamay ni Vivian, alam ko na sa pagbagsak nila sa harap ng katarungan, isang bagong kabanata ang nagsisimula para sa akin. Isang kabanata ng kapayapaan, ng layunin at ng pag-asang ang aking kwento ay magiging isang aral para sa lahat. Paglabas ko sa gusali ng korte, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ngunit hindi ito ang liwanag ng tagumpay. Hindi ito ang nakasisilaw na kislap ng paghihiganti, kundi ang mahinahong liwanag ng isang bagong umaga na kailangan kong harapin ng mag-isa. Ang mga sumunod na balita ay dumating na lang sa akin na parang alingaw-ngaw mula sa malayo. Si Paul ay humarap sa mga kasong kriminal na isinampa ng taga-usig. Ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay na ng batas na kanyang sinubukang baluktutin. Si Marisa naman, ang babaeng sumumpa ng pagmamahal sa aking anak sa hirap at ginhawa, ay naglaho na parang bula nang malaman niyang wala ng yaman na mapipiga. Iniwan niya si Paul na harapin ang kanyang mga problema ng mag-isa. Ganun pala talaga. Ang mga taong pinag-isa ng kasakiman ay madali ring pinaghihiwalay ng kawalan. Maraming nag-aakala na masaya ako, na nagdiriwang ako sa kanilang pagbagsak. Pero hindi. Sa loob ng dibdib ko, sa gitna ng katahimikan ng aking tahanan, may isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi galak, ito ay kapayapaan. Isang malalim at tahimik na kapayapaan. Ang kapayapaan na dumarating kapag natapos na ang isang napakatagal na bagyo. Ang lupa ay maaaring maputik, ang mga sanga ay maaaring bali, ngunit ang hangin ay payapa na. Ang The Elena Reyes Foundation. Ang siyang naging bagong sentro ng aking buhay. Ito ang naging dahilan ng aking paggising sa umaga. Sa bawat babaeng natutulungan namin, mga inang itinaboy, mga lolang binaliwala, nakikita ko ang aking sarili. Sa kanilang mga mata, nakikita ko ang takot na minsan kong naramdaman. At sa bawat tulong na aming naibibigay, isang ligtas na masisilungan, tulong legal, o kahit isang taingang handang makinig, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom, hindi lang ng kanilang sugat, kundi pati na rin ng sa akin. Hindi na ako ang matandang itinaboy. Ako na ngayon ang sumasalubong. Ako na ang nagbibigay ng kumot sa mga giniginaw. Ako na ang nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Dito ko natuklasan ang tunay na kahulugan ng lahat ng nangyari. Ang katandaan ay hindi kahinaan. Ito ay talas. Talas ng isip na hinasa ng mga pagsubok at talas ng pusong natutong kumilatis ng tunay at ng peke. Ang mga taon sa ating buhay ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay maging pabigat. Sa halip, ito ang ating pundasyon para maging isang sandigan. Mula sa bintana ng aking tahanan, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay, hindi na takot o kalungkutan ang aking nararamdaman, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa bawat aral, kahit sa pinakamasakit. Ang dating pabigat ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi para makipagtalo, kundi para maging tanglaw sa iba. Hindi lang ako nakaligtas. Ako ay tunay na nabuhay. At iyon ang pamanang iiwan ko.